Mga kababayan, ngayong araw po ng Biyernes, April 10 na po, 2026, patuloy po nating minomonitor ang bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at ito po ay banta ng super typhoon. Ngayon, naalamin natin kung gaano nga ba kalakas ang isang super typhoon ngayong pong tag-init or summer season. Aalamin din natin yung mga posibleng lugar na maaapektuhan po nito kapag pumasok na po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Bago ho natin simulan, hihiling lamang po ako ng pabor at pakiusap na i-like at i-share nyo po yung update natin para mapanood po ng mga kababayan natin sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Importante po ito, no? Dahil nasa banta tayo ng isang malakas po na bagyo. So ngayon po, kamusta po ang bawat isa? Ako po muli si Kuya Francis, ang inyo pong lingkod at tagapaghatid po ng balita sa lagay po ng ating panahon ngayong araw po ng Biyernes. So samahan niyo po ako sa minuto natin o sa saglit na update natin sa lagay po ng ating panahon. Ngayon po, titignan natin muna yung panibagong tropical cyclone threat potential dahil ito talaga yung pinagbabasihan natin sa direksyon at mga lugar na possible na madaanan po nito. Pero lilinawin ko po hindi po nakikita sa forecast natin na maglalandfall ang bagyo sa ating landmass. Bagamat ito ipapasok sa ating Philippine Area of Responsibility, magre-record ito or lilihis lamang yung kanyang daan. So meaning to say, walang landfall scenario, pero yung extension ng hangin ang makakaapekto para po clear sa atin. Mamaya po ipapakita ko sa inyo at babanggitin ko yung mga lugar na dapat pong maghanda. So ngayon po, sa panibago pong tropical cyclone threat potential, tignan nyo mabuti, kahapon ito hindi pa ganitong kapula, no? Sobrang pulang-pula na po ito. Kapag ganito po ang typhoon na threat po natin, ito po ay malakas talaga na bagyo. Kaya nga nung nakita ito 5 araw po nung nakaraan pa, simula hanggang ngayon ay nakita na ito na banta ng malakas na bagyo or nasa typhoon o super typhoon category. So gaano nga ba kalakas pag sinabi ho natin na super typhoon? Yan naman ang tinatanong sa atin. O Kuya Francis, gaano ba kalakas? Saang lugar ba dadaan? O maglalan po o tatama? Lahat po sasagutin natin yan. Unang-una, sasabihin ko muna sa inyo, pag sinabi ho natin na super typhoon, ito po yung tinatawag natin na life-threatening po na lakas po ng hangin, tinataglay niya po. So yung hangin aabot po sa 200 kilometers per hour hanggang 240 to 300 kilometers per hour na lakas ng hangin. Ito po ay kayang-kayang magpatumba ng mga matitibay, yung malalaking puno, yung mga bubong natin kapag walang tibay, kayang-kaya po yung iangat. So sa mapa natin, kung makikita ho ninyo sa pagitan ng April 9 hanggang sa April 15, ito'y unti-unti na pong papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at ito'y pumasok sa ating bansa, malakas na kategorya na agad siya ng bagyo, no? O nasa typhoon category na po agad siya. Pagdating po sa week 2, April 16 hanggang sa 22, makikita nyo mabuti, hindi naman siya direktang maglalandfall, no? O wala siyang landfall scenario. Bagamat, more on magi-stay siya sa area po ng North Luzon at dito sa medyo baba ng Eastern Visayas. Pero yung trap o lawak po ng radius ng sirkulasyon ng kanyang hangin, marami pong lugar ang maaapektuhan. So ipakita ko itong ating pinaka-advanced weather system, no? Forecast track natin. Tignan niyo mabuti itong sirkulasyon po ng hangin na yan. Ito po, makikita niyo yan, day by day po ito. Ito po yung tinatawag natin na advanced weather forecast. Sa mga 5 araw po ito simula ngayon. Makikita niyo mabuti kung paano po yung mabilis ang pagkilos nito, itong super typhoon, no? Ito po, no, tatawagin bagyong Kaloy yan, yung nakikita niyo yung sirkulasyon na yan, tatawagin niya nga super typhoon Kaloy kapag nasa loob na po ng ating Philippine Area of Responsibility. At yan po ang kauna-unahang super typhoon ngayon pong 2026. Yung iba nagtataka, no, sinasabi, Kuya Francis, nasa summer season tayo ngayon, tag-init tayo. Bakit merong bagyo o bakit merong super typhoon? Wala namang habagat, wala namang pong amihan. Bakit may mga ganitong kalalakas na bagyo? Ito po, no, explain ko sa inyo mabuti. Kapag nasa tag-init po tayo o summer season, limit lamang yung mga bagyo na pumapasok sa atin. Pero dahil po sa sobrang init talaga, no? Sobrang init ng panahon, yung naiipon po na moisture galing sa lupa, nade-develop po yan bilang isang kumpol ng kaulapan. And usually kapag meron pong ridge of high pressure area, tinutulak po yan sa iisang area lamang, no? Pababa sa atin yan eh. Yung hangin po kasi umiikot lamang yan papunta sa silangan. So doon po nade-develop yung mga kumpol ng kaulapan o yung mga hangin which is doon nagkakaroon ng pressure.
So, yung nangyayari, nade-develop bilang isang bagyo or minsan lumalakas ho talaga. At eto na nga po, no, nangyari na nga po. Eto po mga kaibigan ko, mga kababayan, i-explain ko sa inyo. Sa pinakahuli pong pagkatala po ng pag-asa mga kaibigan ko, mabilis po ang pagkilos ng bagyo na nasa labas ng ating bansa. Ito pong banta ng Super Typhoon, sa pinaka-latest po na update, no, ito po ay nasa tropical depression category pa rin. At ito po, no, ay meron pong lokasyon as of now, no, sa ngayon, na 2,835 kilometers east of northeastern Mindanao. Tinataglay po nito ang hangin sa ngayon ay 55 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa may sentro at bumubugso naman hanggang 70 kilometers per hour at stationary yung kanyang pagkilos. So when we say stationary, halos hindi po ito kumikilos or gumagalaw. Bagamat nakikita natin yung sinasabi kong mabilis na kilos, yung sirkulasyon ng hangin ha, pero yung paglapit niya medyo stationary. Yung mabilis na kilos, yun yung ikot po, yung sirkulasyon ng hangin. So parang ang nangyayari dito, nag-iipon ng lakas itong bagyo na ito bago lumapit sa ating bansa. Kasi nakita na yan sa ating tropical cyclone threat potential. So talagang papasok po siya sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang nakakatakot lamang po kapag isang super typhoon ang papasok sa ating bansa, kahit wala po siyang direktang landfall sa ating landmass, parang akala mo nagla-landfall din siya dahil sa lakas ng hangin o sa trap or extension po niya masyado pong malawak. Yung tipong kayang masakop nito ang malaking parte po ng ating bansang Pilipinas. Pero ito sinasabi ko sa inyo, ipag-pray natin yung ridge ng high pressure area ay itulak siya para mas lalo pa pong lumayo at hindi dumikit dyan sa may bandang Eastern Visayas at sa may North Luzon. Sa ngayon po, no, pinaka-latest update natin, ipapakita ko sa inyo sa ating pinakamapa para klaro din po sa mga kababayan natin at para hindi po kayo malito kasi yung iba sinasabi nasa loob na doon ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyo pero wala pa naman. So ipakita natin mabuti yung mga senior natin, mga OFW, mga nanay tatay, yung mga lagi po nakasuporta sa channel natin. Kamusta ho kayo? Maraming salamat po sa palagian pong pag-comment at magbati po kay Kuya Francis. So ito po yung pinakamapa natin. Ito po, no, malinaw po ba sa inyo? At kung makikita nyo, ito po yung bagyo na nasa labas ng ating bansa. Meron na po siyang tinatawag na forecast track. Nakikita nyo, meron na siyang tinatawag na, yung parang apa na yan, area of probability. So yan na yung nagiging direction po niya. Nakikita nyo naman, no? Yung sirkulasyon ng hangin o yung radius ng hangin niya, mas lumawak pa kaysa nung mga nakarang mga araw. So meaning to say, ito talaga yung mas madedevelop na bilang isang malakas na bagyo o super typhoon category. Bagamat sa ganyan, no, ay ridge of high pressure area at yung mga localized thunderstorms ang nakakaapekto sa malaking bahagi po ng Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon, nakikita na natin, umiihip na or humahampas na or nagkakaroon na ng sirkulasyon ng hangin na nasa labas ng ating bansa dahil po dito sa bagyong ito. Sa ngayon, ito pong bagyo na ito po yung bagyong Kaloy-ha, pangatlong bagyo pa lamang po ito. At kung makikita nyo, nasa pangatlong bagyo pa lamang tayo, malakas na po agad. Ito mga kaibigan ko, mga kababayan, aalamin natin ngayon yung mga senaryo na pwede pong mangyari. Kapag lumapit pa po yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, kailan nga ba lalapit ng ating bansa? Ito po, no, ang pinagbabasihan natin dito, yung ating Tropical Cyclone Threat Potential. Sa pagitan po ng April 16 hanggang sa 22, yan na po yung direktang pagpasok niya sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So ilang araw pa po simula ngayon. So pwede pa at kayang-kaya pa natin maghanda at mag-asikaso ng mga bagay na kailangan natin. Ito po ako ay nakikiusap talaga, no, hindi po biro ito. Alam ko nasa summer season tayo ngayon, yung iba nag-e-enjoy. Pero makikisuyo lang ako, makikiistorbo lang, dapat pakinggan nyo yung update natin. Pwede nyo hong i-share kasi buhay po ang nakasalalay dito at kapakanan po natin. Ayun, alamin natin ha, yung mga direktang lugar naman na maapektuhan po nito dahil yun naman talaga ang importante kung saan talaga direktang tatama ang bagyo. Ito po, no, nakikita nyo, nandito lang yung bagyo na yan, yung malakas na bagyo. Super typhoon threat po yan, no. Sa may parte po ng Eastern Visayas, ito po, unahin muna natin ng Eastern Visayas, yan po ay maapektuhan ng trap or extension po ng hangin ng bagyong nasa labas ng ating bansa pag pumasok po sa Philippine Area of Responsibility. So ngayon pa lamang po ipinaghahanda na ang malaking bahagi po ng Leyte, Southern Leyte,
kasama po ang Biliran, Samar, Eastern Samar, at Northern Samar. Eto po, hindi naman yan direktang maglalandfall dyan sa mga lugar na binanggit ko, pero yung extension ng hangin ang tatama. Pagka super typhoon po, yung hangin pag tumama, akala mo nasa signal number 2 or signal number 3 ang lakas ng hangin. Kasi pagka super typhoon or malakas talaga ng bagyo, nasa category 5 yan. So, yung category 5 is considered as signal number 5 po, no? Na lakas ng hangin, na kayang magtaglay ng 240 to 300 kilometers per hour na lakas ng hangin. Hindi po talaga biro at ako po hindi po nananakot ha. At pinapaliwanag ko lamang sa inyo ang katotohanan. Mas maganda na maging handa tayo at maging updated sa paparating po na malakas na bagyo. Yung iba kasi ito, talagang busy tayo sa ibang bagay ngayon, pero nakakaligtaan natin na merong paparating po na banta ng bagyo. Kaya ako po talagang ini-istorbo kayo, no? Talagang minsan ginigising ko ang dugo nyo sa pagpo-forecast ko, pag-update ko, para po mapakinggan nyo mabuti. So, bukod po sa Eastern Visayas, especially ang North Luzon po, yan po talaga yung pinakadirektang maapektuhan ng trap or buntot ng bagyo, extension po ng hangin ng bagyo nasa labas ng ating bansa o yung super typhoon Kaloy nga po pag nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa North Luzon, pinaghahanda po mga probinsya sa Ilocos Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Kasama rin ang Cagayan Valley, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at dyan po sa may Batanes. Sa may Cordillera naman, no? Sa CAR, sa may Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province. Lahat po ng mga lugar na binanggit ko, kinakailangan po mag-asikaso na maghanda sa banta po ng mga pagbabaha, kaya din sa banta ng mga landslide, sa mga landslide prone area. Alam po na sobrang tuyong-tuyo po yung mga lugar dyan. Yung mga pananim natin no, sa Mountain Province, no, sa may area ng Sagada, La Trinidad, Benguet, yung mga lugar po na yan, kinakailangan talaga makaranas tayo ng pag-uulan. So alam naman natin, crisis ngayon, talagang nasisira yung mga pananim. Pero eto, nakikita nyo naman, may paparating tayo na bagyo and hopefully, pag-pray natin na hindi siya mag-landfall, magpaulan lamang, no? Okay na po tayo doon. Minsan kasi kahit merong malalakas na bagyo, hindi natin talaga mararamdaman, no? Dahil sobrang tuyo po ang lupa, hinihigop lamang yung tubig, no? Na ibinibigay po ng mga malalakas na bagyo. Para sa kalaman ng bawat isa, ang isang malakas po na bagyo, more on mas mahangin, malakas ang hangin, pero kakaunti po ang mga pag-ulan. Pero kapag mga tropical depression, mahinang bagyo, o nasa level 2 na category na bagyo, more on madaming ulan, pero mahina po ang hangin. Yun po ang kaibahan nito. Ngayon po, ano ba yung dapat nating gawin or mga paghahanda ngayong may paparating po na malakas na bagyo dito po sa may bandang silangan po, no? Ito, kitang-kita naman natin, no? Sinasabi ko po sa inyo ang katotohanan. Unang-una, dapat po maging updated po kayo sa update natin. Kay Kuya Francis po kayo makinig ng update dahil ito po talaga hinihimay-himay natin at meron tayong mga ginagamit na tools para sa ating advanced weather forecast. Madaling araw pa lamang po naka-update na tayo at yung mga nanonood sa umaga, salamat po sa inyo. I-hit nyo po ang notification bell at i-share nyo po para marami pong makapanood. Yung pangalawa, i-safety po natin ang mga importanteng gamit natin, lalo na po yung mga lugar na binanggit ko dito sa Eastern Visayas, sa may North Luzon, sa ilang bahagi din po ng silangan ng Mindanao ha, maging handa rin po. So, dagdag natin sa may silangan po ng Mindanao, kasama dyan ang Davao Region, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro, Davao Oriental, at Davao Occidental. Yung mga lugar na yan, trap or extension lamang ng hangin ang makaka-apekto dyan. So, minimal lang yung mga pag-uulan dahil papaangat po ang bagyo. Dito po yun papunta sa may Eastern Visayas, paangat po sa may extreme Northern Luzon, dyan sa may North Luzon. So, hanggang sa lumabas po ng ating Philippine Area of Responsibility. So, pangatlong paalala, maglinis po tayo ng kapaligiran. Lalo na po yung mga low-lying areas. Yung mga low-lying areas, especially sa Metro Manila, trap or extension ng hangin ang asahan nating makaka-apekto pag nasa loob na ang bagyo, no? Kaya yung mga biglaang pagbabaha, possible talaga na mangyari yan kahit po tag-init, no? Minsan nagtataka kayo kahit nasa tag-init tayo, bumabaha. Dahil na rin kasi yun sa climate change, no? Dapat po mas maunawaan natin yon na malaki na ang pagbabago ngayon sa ating panahon. Yung mga basura, plastic, ang dami ho, nagkalat ngayon, lalo na sa mga crowded area, sa mga lugar na madadaming tao.
no? Yung maraming syudad. Linisin po natin. Sa Eastern Visayas, medyo okay kasi wala naman masyadong basura talaga. Ganun din sa may silangan ng Mindanao, pero parte ng malaking bahagi ng Luzon, Metro Manila, napakalawak po. Kaya kapag mayroong mga pag-uulan like 1 oras hanggang 2 oras na tuloy-tuloy na ulan, bigla ang bugsong baha. Nangyayari po talaga yan. Ito pa yung isang paalala ko, kung kaya ho natin mag-imbak ng pagkain na sasapat po na pang ilang araw, lalo na yung sinabi ko kanina, no, sa pagitan po ng April 16 hanggang sa 22, dyan yung impact talaga ng pagpasok ng bagyong Kaloy na nasa labas ng ating bansa. Dyan inaasahan yung mga pag-uulan, no? So may ilang araw pa para mag-imbak tayo ng pagkain na sasapat po ng pang ilang araw. Para din naman sa atin yan, para sa safety ng ating pamilya, na dapat po maging handa at maging alerto po tayo. At ito pa yung sinasabi ko na kinakailangan meron ho tayong tinatawag na go bags. Alam nyo, pag may mga malalakas sa bagyo, lagi kong sinasabi yung mga go bags, no? Ito po yung pagre-remind sa atin na dapat po lagi tayong naka-ready sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Alam nyo, nakakatuwa kasi yung ibang nakikinig sa akin sa ibang bansa pa. Then kapag napakinggan nila yung update po natin, sinishare nila sa family nila. Sila yung nagre-remind, no? Ganun po talaga, bawat Pilipino po talaga concern sa mga mahal nila sa buhay. Tulad ngayon, yung iba, walang mga internet, walang mga connection, no? Talagang nakikibalita lang din. So, mas maganda na isabihin nyo sa kanila yung update, no? Na etong super typhoon na papalapit sa ating bansa, kailangan mapaghandaan. Binanggit ko yung mga lugar kanina, no? Eastern Visayas, North Luzon, silangan po ng Mindanao, ay maapektuhan ng trap. Yung hangin lang ha, yung extension ng hangin pero wala pong direktang landfall. Nakita na po natin yung sa ating advanced weather forecast at doon sa ating tropical cyclone threat potential. Ipinakita ko na rin kanina sa unahan ng video natin yung sirkulasyon ng hangin kung gaano po kalawak. Then nakita nyo naman hindi ito landfall, no? Lilihis lamang ito, which is good news po yon. Yung isang paalala ko po, panalangin po natin sa ating Panginoon, no? Sa ating Diyos na ito pong bagyo na ito ay totally humina po, no? At hindi ma-develop bilang isang super typhoon. Alam nyo po, kung alam talaga natin yung pinakadahilan kung bakit nangyayari ito, no? Marirealize po natin yung mga bagay. Pero sa ganitong klaseng sitwasyon, mayroong mga malalakas na bagyong paparating kahit tag-init, kinakailangan po natin ang sandigan talaga natin Panginoong Hesus. Manalangin tayo, magtiwala sa buhay na kanyang ipinagaloob sa atin. Sa ganitong mga sitwasyon, matetest ang ating faith. So manalangin tayo ng sabay-sabay, lalo sa gabi, anumang oras, may quiet time kayo. Ipag-pray natin na ang bagyong ito ay hindi maminsala ng matindi. Hindi naman natin mapipigilan ang malalakas na bagyo, pero sa prayer natin, sa panalangin natin, may mangyayaring pagkilos at pagbabago sa pamamagitan ng ating Diyos na may kapal na siyang kikilos po sa atin. So, dapat iwasan na ang samaan ng loob sa kapwa. Tulad po ngayon, krisis tayo sa gera, sa gasolina, may paparating pa na super typhoon. Magkaisa tayo, magtulungan tayo. Dahil tayo din po mga Pilipino ang makakasolve po, no, sa ating mga problema. So, summarize natin, Summarize natin. Ngayon, ang forecast weather condition, range of high pressure area at local thunderstorms sa hapon at sa gabi ang inaasahan. Ito namang bagyo, medyo malayo pa, 2,800 kilometers pa ang layo niya. Diyan po sa may bandang silangan po ng Mindanao at malapit din sa parte ng silangan po ng Visayas. Ito'y lalapit, hindi maglalandfall, pero yung trap or buntot ng kanyang hangin ang makakaapekto sa Eastern Visayas at sa may parte po ng North Luzon. Mga kababayan ko, yan po muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. So, kung taga saan po kayo, pa-comment po, no? At maisha-shoutout ko po kayo sa ating susunod po na update para din matuwa po kayo, no? At syempre, ma-recognize ko po yung effort po ninyo sa panonood po sa ating update. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.